Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, patugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lila. Simulan natin ang ating banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal mga kapanalig sa ating pong pakiisa kay Jesus sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at pinagwawalang bahala ito. Sa pagpatuloy na ating pagdiriwang, may papapakumbabang aminin natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa mauwaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo na sa pinag-uusig dahil sa iyong ngalan, ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa, ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos at dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel
at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalamanan. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamdam kita ng purpura, kwikwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi na nakikita ni nakaririnig. Ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at ipinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilaat papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilaan papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain papurian ang poon magpakailanman. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo'y uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili,
sapagat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng panalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sasabihin ba nating Happy Red Wednesday? Kung merong talagang pag-angkop itong ating pagdiriwang na ito sa itinalaga ng simbahan sa tama nating dapat gaduin sa katuparan bilang isang pananagutan, napakaganda ang ating Red Wednesday ngayon sapat ito'y may kinalaman sa pag-anyaya para mamulat tayo kung ano nangyayari sa ating simbahan, sa mga tao, sa mga nasa paligid natin, sa kalikasan natin, sapagkat ang mga bagay na ito ay naharap sa maraming hirap sa buhay, dilema sa buhay, na talagang may kinatuguriang inuusig ang mga bagay na ito, ang mga tao, ang ating kapaligiran, ating kalikasan, sapagkat ang mga bagay na ito ay dumarating sa buhay natin na dapat nating isaayos at hindi dapat ikawalang bahala. Kaya itong ating mabuting balita na sa konteksto tungkol sa marami nagtatanong sa ating Panginoon, kailan po magkakaroon ng magwawakas ng sandaigdigan? Sapagkat sa kanilang paniniwala, at ito rin ang tinatanggap nating paniniwala, kung may simula ay merong wakas. Napakaganda ang simula ng likain ng Diyos ang sangnilika. Pero para bagang ang pagwawakas na ito ay hindi kahali-halina, kaya maraming nagpahayag at magkakaroon nga po ba ng dilubyo, magkakaroon nga po ba ng kapigatian, ng paggawasak ng sandaigdigan. At heto, itunuloy pa na ating pong Panginoon Kristo, marami ang darakpin at uusigin, dadalhin sa sinagoga upang sila'y litisin, ihaharap sa mga hari at gobernador, yung mga bagay na talagang may matinding paghihirap na sasalungahin ang mga tao. Ano ang dapat na gawin? Ano ang nilalayon ng tao sa paghaharap na ito sa iba't ibang uri ng pag-uusig? Ika nga, merong binibigay ang ating Panginoon Kristo. Una, sinasabi sa mabuting balita, mapanatag pa rin ang kalooban ninyo. Huwag kayong padala sa simboy ng kalooban, pagkagalit o kaya ipagwawalang bahala. Oo, be at ease and God will be there to render His help for everyone. Kaya huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sabi ni Kristo, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan. Kaya madalas ang sabi natin sa Kristo, mga bagay nito para buhayin ang ating puso't isipan at nang sa gayon maging maliwanag na lahat kung ano yung ating ipapahayag bilang pagtatanggol sa ating sarili. Kaya be at peace with yourself. God will be there to help you and to restore that kind of dignity in life in spite of their many cruelties that the church is really facing. Pinaharap tayo sa ating Panginoong Kristo sa isang napakadang eksena ng ating buhay. Hindi ba? Ito ay sabihin kong sample lamang. Kung dumating man ang dilubyo, kung dumating man pagwawakasan sa daigdigan, we are always at peace with God because we know that He is always going to help us. Hindi tayo mababagabag, hindi tayo mababalisa o kaya matataranta, makakatakot sapagkat may nangyayari na sa ibabaw ng mundo, ibabaw. Pero binibigyan naman na tayo ng napakagandang kalalagayan ng puso't kaisipan upang at the back of our minds always, God is always at the rescue. Tutulungan tayo ng Diyos
Huwag tayong mabahala. Be at peace. At ang lahat ng bagay maiaayos sa tulong at awa ng Panginoon. Ito sinasabi niya sa atin ng mabuting balita. Sige, humarap kayo doon. Bibigyan ko kayo ng katalino sapagkat lulukuban kayo ng banal na Espiritu upang ito ang magbigay ng lakas sa iyong pananampalataya. Magkaroon ka ng katalinuhan sa iyong pagtatanggol na iyong sarili. After all, sabihin niya, God is always at the rescue, will always going to help you there and there. Kaya ito ngayon ang banal na misa, napakalaga para sa atin upang lalo nating pagtibayin. Ano man ang dumating, ito man ang wakas ng buhay na ating minamahal, ito man maging wakas ng buhay natin, o anong mga kapigatian, anong mga sakuna, ano pa man na nakakabagabag. Pero ito ang Diyos at pinapayapa tayo at upang sabihin, ang Diyos ay pagpapala magpakailanman, siya at ang tulong niya ang magbibigay kaliwanagan, kalutasan at anumang dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Sabihin natin, after all, this is still a place to live in. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan ang siyang magbigay ng pagpapala para sa ating magpakailanman. Amen. Magkaroon po tayong litanya ng simbahang pinag-uusig at nang sa gayon ay maging maliwanag sa ating puso't isipan kung anong halaga itong ating ipinapanalangin sapagkat may kinalaman sa kaligtasan ng Diyos sa ating buhay. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa malalhating dugo ng mga martir. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon, mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamban ng patago sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ating ngayong itugon sa bawat pagsamo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawalan ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawa, hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng may sakit, naway bigyan sila ng lakas at pag-asa ng ating mahabaging Diyos. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan
dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama, nawa ang mga paghihirap na naranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala. Nalig, nagmamahal sa iyo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay at pitaya sa kapananatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga sa ngalan lang sa langit na katala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, no ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birhen, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinali namin sa iyong tinaping bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga banal at mga apostol na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pinagtitibay natin palagian ang pagsaklolo ng Diyos sa lahat ng bagay na nahirapan tayong salungahin. Magkaisa tayo ng diwa ng pananampalataya sa pagtutulungan at sa diwa ng ating mapanalangin nagtitipon palagian sa dakilang pagsamba sa Diyos Ama. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo
kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig na Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa mga Kristiyanong inuusig. O Diyos, sapagkat Ikaw ay nasa aming piling, walang maaaring makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa. Hilumin mo ang aming mga sugat. Tanging ikaw ang makapaghihilom sa aming sugatang puso. Tanging ikaw ang makapapawi ng luhang tigib sa aming dibdib. Tanging ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais. Tanging ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasamo namin na yakapin mo ang mga kapatid namin. Ang kaligayahan ay nauwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at napawawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit na mapalalim, bunsod ng iyong bigay na lakas at ng aming pangunawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tatanghal sa kabalbanalang sakramento sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating pagdiriwang ng banal na misa. Salutaris Pia, Queceli Pandis Ostium, Bella Premu Hostilia, Narobur Fe Auxilium, Unitrino Ve Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ang hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at taliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio.
Anam de cielo, praise the Eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.